Gusto mo ba mag-invest sa REITs for passive income and hindi mo alam kung saan ka magsisimula or kung anong REITs ang bibilin mo? Check this report made by COL Financial, guys. So ito nga, naglabas sila ng recent vlog, video vlog sa kanilang YouTube channel, and nakita ko very interesting to share to you guys. Since ako, malaking use din siya as a REITs investor, and gusto ko makita talaga ano bang actual returns ng mga REITs. Since of course there are two ways kasi to measure it. One is for capital appreciations. Once na tumaas na yung price ng REITs, kunyari binili ko siya at 1 peso, for example, tumaas na siya at 3 pesos, diba? So nag-capital gain na tayo ng 2, nag-appreciate na yung price niya. So that's one way to measure returns. The second one is very interesting here is the total cash dividends. So every quarter kasi, of course, pag REITs naman, usually every quarter yan, nagdi-declare yan ng dividends, and usually yan, returns din yan. So of course, aside from capital appreciation, yung maganda sa mga characteristic ng REITs, bakit ako nag-invest sa REITs is like sa ibang mga dividend investing or mga interest income na instruments, like mga Pag-ibig MP2, or other yung mga time deposits or high yield savings account. Hindi kasi tumataas yung price nun eh. That's why ako, I have MP2, I have high interest yield savings account, pero mas heavy ako invested sa REITs kasi nga, because of that feature, meron siyang dividends, at the same time, pwedeng tumaas yung value niya. But again, pwede rin bumagsak, that's the downside of it, that's the risk, But for now, check natin, since ako naman for the past, yung mga napili ko ng mga REITs, tumaas naman siya. So, okay siya sa akin, But that's why it's very important to check this report, and I want to share it sa inyo and explain sa inyo. So, again, capital appreciation, nakita natin dyan. We have A-REIT, DDMPR, Field REIT. Ito pala yung mga REITs, guys, kasi medyo bago pa lang dito sa Pilipinas. Ito pala yung mga REITs sa Pilipinas. So, makikita nyo dyan yung report, screenshot nyo, i-save nyo tong video na to. So, and then the total cash dividend, so makikita nyo, it's additional return for each REITs. Kasi nga, aside from capital appreciation, nagbibigay din siyang dividends. And for those negative naman, like nakita nyo ito, Field REIT, negative 47 yung capital appreciation niya. Pero positive naman yung kanyang dividends kasi nagbibigay siya, 'di ba, every quarter. So total return is medyo nabawasan yung negative 47 niya kasi nga meron siyang dividend. So that's one way also, if you're investing in the stock market. Kasi yung iba lumalapit sa akin bakit negative yung portfolio nila, pero hindi nila alam may mga dividend doon naman na binibigay throughout the years. So you have to also consider that dividends kasi gains mo yun eh. So minsan nakikita natin yung price bumaksak, pero like